Nang marinig ni Sinaya, ang sinabi ni Joaquin sa kanya hindi niya maiwasan ng maguluhan. Ngunit lahat ng empleyado namin ay binackground check nila Liam. Meron din akong initial interview na kinandak, pati na rin ang final interview. Nasa akin din ang resume ng lalaki. Lahat naman yun ay legit dahil nakaprovide doon ng copy ng mga achievements niya at wala kaming nahanap na problema sa kanya. Pero paanong ibang katauhan niya? May kambal ba siya? Yung kambal ba niya ay yung nasa larawan? Tanong ni Zinaya sa asawa. Isa pa, paano niya nalusutan ang maiging pagsisiyasat namin sa background information ng team ko? At ano ang rason niya kung bakit pumasok at mag-apply bilang doktor sa hospital ko? Tanong ulit ni Zinaya. Sobrang dami pa rin talaga ng bumabagabag sa katanungan kay Zinaya. At hindi rin siya makapaniwala ng ganun ang nakuha niyang empleyado sa ospital kung totoo man yon. Simple lang, ikaw ang target ni Kendricks. Seryosong sabi ni Joaquin kay Zinaya. Ako? Paano? Hindi ko nga siya kilala. Hindi mo nga siya kilala, pero nakakasiguro ka bang hindi ka niya kilala noon pa man? Tanong ni Joaquin. Nang marinig ang tanong ni Joaquin sa kanya ay kaagad na napakagat sa labi si Zinaya at napaisip ng malalim. Naalala niya kung paano siya titigan ni Kendricks noon nang may admirasyon. Alam niyang normal lamang yon dahil sabi nito ay iniidolo siya ng lalaki pero hindi niya alam na sa seryosohin ng lalaki ang sinasabi nito sa kanya. Admirasyon ay katumbas ng paghanga, yun lang. Hindi naman siguro seryoso ang lalaki sa nararamdaman para makagawa ng isang bagay, hindi ba? Hindi niya talaga maiisip at maintindihan kung bakit pumasok si Kendrick sa ospital para gumawa ng masama, target pa siya. Pero isa lang sigurado para sa kanya. Naniniwala siya sa mga sinasabi ng kanyang asawa. Kung totoo ngang may masamang balak sa kanyang lalaking yun, dapat lang nahulihin niya ito. Kailangan niyang bigyan ng pansin ng bawat kilos ng lalaki. I believe you, hubby. Kung totoo ngang sinasabi mo, kailangan kong maging maingat sa lalaking yun. Kailangan kong malaman kung totoo ba talagang may gagawin siyang masama sa akin. Kung kagaya rin siya ni Miracle Mendez na impostor, gusto kong maunahan siya sa mga masasama niyang pinaplano sa atin. Hindi ako papayag na gawa niya tayo ng masama. Seryosong sabi ni Zinaya kay Joaquin. Napatango si Joaquin sa kahinawakan ng kamay ni Zinaya. Tutulungan kita, wife. Lumingon ulit si Zinaya sa labas ng bintana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla niyang naalalang pangalang Brian Abone. Hindi kaya si Brian Abone ay sa Kendricks Ford ngayon? Nawawala si Brian at hindi ito nahanap ng investigador sa US. Pero kung totoo nga magkaibang tao si Kendricks noon at ngayon, hindi kaya kinuha ni Brian ang identity ni Kendricks Ford? Subalit nasaan ang tunay na Kendricks Ford noon? Tinatago ba to ni Brian Abone? O baka tuluyan na naglaho sa mundo? Pinatay ba ni Brian to? Napahilot si Zinaya sa ulo, kaya naman agad na nag-alala si Joaquin. Okay ka lang, wife? Tanong nito sa kanya. Dahan-dahan siyang tumango sa kanapangiti ng bahagya sa asawa. Yes, medyo nahilo lang ako dahil siguro to sa biyahe. Ilang oras na rin kasi tayong bumabiyahe. Katwiran ni Zinaya. Nakaramdam si Zinaya ng sandaling pagtibok ng puso. Bigla siyang kinabahan. Naramdaman lamang niya yon kapag may paparating na panganib sa kanya. Nang makarating sila sa mansyon ay binati sila ni Greta. Tuwang-tuwa ang dalaga nang makita silang umuwi na galing sa ospital. Ilang araw na rin kasing mag-isa sa bahay si Greta at ang lungkot daw ng buhay nito. Ayon sa babae, pumunta sila sa itaas upang makapagpalit ng damit. Si Joaquin nakasalukuyang naliligo habang si Zinaya naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik lang ang babae at kanina pa sa sobrang lalim ng isip. Nang marinig ang sinabi sa kanya ng asawa kanina, hindi man lang nawalang palaisipan tungkol sa nirecruit niyang psychiatrist ng kanilang hospital. Pilit niyang inaalalang nangyari simula unang pagkikita nila kung may mali ba sa ikinikilos ng lalaki. Sobrang dami ring tanong ang umiikot sa kanyang isipan. Napahinga ng malalim si Zinaya. Kung ang doktor na yon ay hindi si Kendricks Ford, so sinong lalaking yun? Bigla niyang naalalang sinabi ni Sky sa kanya. Ilang taon na ring walang balita kay Brian. Para rin itong nawala na parang bula. Nasaan ito? Simula nung na-discharge ito matapos nasagipin niya sa isang bar ay ilang araw ang nakalipas. Bigla itong nawala. Simula noon ay wala ng balita pa sa lalaki. Hindi kaya nagiba ito ng pangalan? Nagiba ng pagkakakilanlan.
Kaya ba hirap silang malaman ng background information nito ngayon dahil nagpalit na ng ibang pangalan si Brian? At simula nung nawala ito, ay doon din nagsimulang pag-ibigan nila ni Damon. Kaya ba nawala to dahil si Joaquin noon ang in-entertain niya palagi? Kung kaya't kagad na nag-isip ito ng plano upang mapaghiwalay sila ni Kit Joaquin. So una nitong tinarget ang kanyang lola Miling para hindi niya makita pa si Kit Joaquin. Kasabay din itong naging aksidente ng lalaki. Shit, napamura si Sinaya dahil sa sobrang tindi ng naiisip. Kung tama man ang naiisip niya ay talagang titirisin niya si Kendricks Ford. Subalit wala siyang sapat na ebidensya para sabihing totoo ang naiisip o nai-imagine niya. Kumuyom ang kamao ni Sinaya kung talagang napatunayan niya na si Brian Abone ang may mga kagagawa ng pagpatay sa kanyang lola. Tangina, hindi siya papayag na makawalang lalaking yun. Buhay sa buhay, kung maari kukunin din niyang buhay nito. Wala siyang pakialam kung mali ang gagawin niya, subalit mas masahol pa to sa demonyo. Mas masahol pa to kay Miracle Mendez na nakakulong na ngayon. Nandilim ang mga mata ni Sinaya. Talagang gigil na gigil siya sa mga oras na yun. Nalilisik din ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kawalan. Malakas ang buhos ng ulan, kasabay ng malakas na pagkulog at pagkidlat. Sobrang dilim ng kalangitan, habang ang ihip ng hangin ay umuugong sa tahimik na kapaligiran. Sa loob ng silid ay merong malamlam na ilaw at naro ng isang lalaki na kanina pa umiting ang panga dahil sa sobrang galit. Puno ng mga pagkain ng loob ng madilim na kwarto. Pagkain na hindi malang nabuksan at ang iba'y nakakalat na lang. Sa isang mesa sa gilid ay puno ng mga basura. Matinding amoy at napapalibutan ng iba't ibang hayop gaya ng daga, ipis at langaw. Si Kendricks Ford ay nakatayo habang paulit-ulit na sinasaksak ang isang manikin sa kanyang harapan. Sa mukha ng manikin nandun ang larawan ni Joaquin na pinadikit niya. Puno ng saksak ang manikin sa katawan nito na halos magkandadurog-durog na sa sobrang tindi ng puwersang ibinibigay ni Kendricks. Bawat saksak ay talaga nga namang dumidiin sa katawan ng kawawang manikin. Gabi-gabi ginagawa na niyang routine ito hanggang sa mapagod. Nang mapagod ay agad siyang napaupo sa maruming sofa na nasa likuran niya. Kumuha siya ng maraming fries at sinubo niya yun sa kanyang bibig. Habang umunguy ay kinuha niya ang telepono at nagtipa ng number. Habang naghihintay na sagutin ng tawag ay kumuha ulit siya ng isang dakot na fries at sinaksak yun sa kanyang bibig. Kumuha rin siya ng pizza at inisang subong slice. Nang makita niyang sinagot ng tawag ay agad niyang nilunok ang pizza at fries na ginunguya niya. Isang minuto rin siyang naghintay bago sinagot ng kabilang linyang tawag niya. Isang malalim at mabangis na boses ang bumungad kay Kendricks. Ano kailangan mo? Tanong ng lalaki. Hindi malang bumati ang lalaking ito kung kaya't napangisi siya. Sa bagay, sino nga ba naman siya para batiin ito? Hindi mo ba ako na-miss? Tuksong tanong ni Kendricks. Gago, gusto mo bang mamatay? Joke lang naman boss, hindi ka naman mabiro, natatawang sabi ni Kendricks sa kabilang linya. Hindi natakot si Kendricks sa lalaking katawagan niya dahil hindi siya katulad ng dati. Hindi na siya takot mamatay. Hindi ba tapos na ako sa'yo? Napangiti si Kendricks saka umiling. Tama ka boss, ang ating kasunduan ay tapos na, subalit may kailangan kang malaman sa akin. Ayaw mo bang malaman yun? Alam kong matutuwa ka sa sasabihin ko sa'yo. Napakunot ang noon ng lalaki sa kabilang linya matapos marinig ang sinabi ni Kendricks. Ilang segundo rin itong natahimik habang malalim na nag-iisip. Nag-iisip kung papatulan niya ba ang baliw na lalaking kausap niya. Anong sasabihin mo? Sabihin mo na dahil nagmamadali ako. Malamig na sabi ng lalaki kay Kendricks. Narinig ko na hinahanap mo ang nawawalang pinsan mo. Ilang taon nang nakakalipas, tama? Ngayon sasabihin ko sa'yo na nalaman ko na kung nasan siya. Hindi ba't babae ang pinsan mo? Agad na nag-react ang lalaki sa kabilang linya. Tangina, ayusin mo sasabihin mo sa akin at baka hindi kita maarawan pa. Totoo ngang sinasabi ko boss. Maniwala kayo sa akin. Nakangising sagot ni Kendricks. Nasaan ang pinsan ko? Nanginginig na tanong ng lalaki habang nakakaramdam ng excitement. Ilang taon na rin itong hinahanap ang nawawala nitong pinsan kung kaya't napaka-big deal nito sa lalaking sa kabilang linya. Kahit na nakakaramdam ng excitement, hindi nito pinahalata kay Kendricks. Paano mo nalaman kung nasaan ang nawawala kong pinsan? Ilang taon ko nang hinahanap siya. Ngunit ang hirap kong makita to. Nakapagtataka naman yata, sabi ng lalaki na may halong pagdududa kay Kendricks. Natawa ng mahina si Kendricks dahil sa sinabi nito. Boss, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Seryosong usapan to, hindi ako nagbibiro.
Sumikit ang mga mata ng lalaki. Totoo ang sinasabi ni Kendricks, ngunit nakakaramdam pa rin to ng pagdududa. Paano nito nalaman kung nasaan ang pinsan niya? Ni ang lalaki hirap na mahanap ito. Alam din ni Kendricks na kapag niloko siya ng taong ito ay bukas na bukas wala na siya sa mundo. Baka nga pugutan pa siya ng ulo. Nasaan siya? Nasaan ang pinsan ko? Malamig na tanong ng lalaki sa kabilang linya. Nang marinig ang kuryosidad sa boses ng lalaki, mas lalong napangisip pa si Kendricks. Alam niyang ilang taon na hinahanap ng lalaki ang pinsan nito at kitang-kita kung paano nito pahalagahan ang nawawalang pinsan. Ngayon na sigurong tamang oras para kunin ang isa pa niyang alas. Hinagis niyang kutsilyo sa manikin, kaya't swak na swak yon sa kanang mata ng larawan ni Joaquin. Gusto mong malaman kung nasaan ang pinsan mo? Ngumisi na muna si Kendricks at nagpatuloy. Bago ko muna sabihin sa'yo kung nasan siya. Let's make a deal. Anong kalokohang deal na naman yan? Inisasabi ng lalaki. Boss, kalma ka lang. Madali lang naman ang deal ko. May ibabasura ka lang na isang tao. Hindi ba't madali lang naman sa'yo yon? Alam kong isang pitik mo lang, wala pang isang minuto patay ng kalaban mo. Mayabang nasabi ni Kendricks. Alam mo pala kung gaano ko kataas at makapangyarihan. Bakit hindi ka natatakot sa akin? Kaya kitang papatay, kahit na magtago ka pa. Malamig na sabi ng lalaki kaya nakaramdam ng konting panginginig si Kendricks. Subalit pinlalo niya na ito at alam niyang mas papaboran siya ng lalaki ngayon. Kung ipapapatay mo man ako ngayon, hindi mo na makikita at malalaman kung nasaan ang pinsan mo. Gusto mo ba yun, boss? May halong panunuyang boses ni Kendricks. Natahimik ang kabilang linya at nag-isip ng malalim. Kahit na sino namang tao ay alam na sobrang importante ng pinsan nito sa lalaki. Kaya talagang kampante si Kendricks na makikipag-deal ang lalaki sa kanya. Alam niyang sa ngayon ay siyang may kontrol sa sitwasyon at hindi siya makapaghintay na umayon sa kanyang tadhanang pinapangarap niya. Ilang minutong natahimik ang kabilang linya saka nagsalita. Talagang ang lakas ng loob mo na kalabanin ako, tanong ng lalaki. Hindi naman kita kinakalaban, boss, dahil alam ko kung nasan ang pinsan na kailangan ko rin ng isang pabuya. Hindi naman pwedeng wala akong makuha sa'yo. Wala na ring libre sa panahon ngayon. Ano bang kailangan mo? Mabangis sa tanong ng lalaki. Ano bang kailangan mo? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Si Mr. Alexander Gomez Montecarlo, isa ka sa pinakamayaman sa buong Espanya, ang pinakasikat na prinsipe noon at nagmamayari ng iba't ibang ari-arian at malalaking building sa iba't ibang mundo. Sino ba naman ng taong hindi matatakot sa'yo? Ngunit hindi na ako simpleng taong katulad noon. Hindi na ako natatakot na mamatay ngayon. Stop talking nonsense. Anong gusto mo? Ano kailangan mo? Inis na sabi ni Alexander kay Kendricks. Natawa ng mahina si Kendricks saka nagsalita. Isa lang naman ang gusto ko. Tulungan mo ko kay Kit Joaquin Anderson. Kailangan ko siyang mahuli. Gusto ko rin siyang pabagsakin at mawala ang lahat sa kanya. Pati na rin mawala siya sa mundo. Kung gagawin mo yun, makikita mo lang nawawalang pinsan mo. Sabi ni Kendrick sa lalaki. Ano katarantaduhan na naman to? Galit na tanong ni Alexander. Hindi nito akalain na magbabago ng ganito ang lalaking kausap. Subalit kung ayaw mo akong tulungan, pwede mo naman akong patayin ngayon din. Pero hindi mo na malalaman kung nasaan ang pinsan mo, Mr. Montecarlo. Matalino ka, alam ko yan. Kaya alam kong papaboran mo ko ngayon, nakangising sabi ni Kendricks kaya napaingos ng lalaki sa kabilang linya. Kung hindi ka naniniwala, pwede mo naman akong kitain dito sa Pilipinas. Nasa Pilipinas na ako at lumipat na rin ng tirahan. Sa oras na yun, itataya akong buhay ko sa'yo. Ikaw ang magdidesisyon kung ibabasura mo ba ako o hindi. Deal? Patuloy pa ni Kendricks. Huwag kang mag-alala. Kikitain kagad kita, Kendricks. At humanda ka sa aking gago ka. Mabilis sa pinutol ni Alexander ang tawag sa kamatalim na tinignan. Ang dalawang assistant niya na ngayon ay nasa gilid niya. Takot na takot ito kung kaya't hindi nito kayang tignan ng lalaki. Book a flight ticket in the Philippines. Samantalang labis naman ang kasiyahan ni Kendricks na marinig kay Alexander na uuwi ito ng Pilipinas. Si Alexander ay dating nakapangasawa ng Pilipina kung kaya't marunong din itong magtagalog. Mas pinili nitong iwan ng trono sa palasyo para lang sa babaeng minamahal nito. Natahimik ang silid hanggang sa unti-unting tumawa ng malakas si Kendricks. Kasabay ng tawa niya ang pagkulog at kidlat ng kalangitan. Ang kanyang mga matay puno ng kasamaan na para bang isang demonyo na nakawala sa isang kulungan. Kitang-kita sa silid ng kanyang nakakatakot na mukha habang paulit-ulit na napapahalakhak dahil siya nangyari. Paulit-ulit din niyang binubulong ang isang pangungusap. Katapusan mo na, Kit Joaquin. Hintayin mong kamatayan mo dahil malapit na itong mangyari. Sa Manila Airport, naroon ang sandamakmak na mga taong paloob at palabas ng paliparan.
Isang lalaki ang naglalakad patungo sa labas ng airport habang hawak-hawak ang isang itim na maleta. Ang kanyang postura ay talaga nga namang nakakabighani sa mga kababaihan doon. Kahit na naka-shades ang lalaki ay kitang-kita pa rin ang kagapuhan nito. Ang malamig at gwapo nitong mukha ay talagang nangingibabaw sa loob ng airport. Ang sugat nito sa kanang kilay ay mas nagpapaastig pa dito. Hindi man lang tumitingin ng lalaki sa mga tao na tila ba walang pakialam sa paligid niya. Taas no itong nakatingin sa dinaraanan na may pagmamayabang. Agad niyang tinawagan ng assistant niya upang magtanong kung nasa ng sundo niya. Ilang ring lang naman ay kaagad itong sinagot. Nasa ng taxi, mabangis sa tanong ng lalaki. Pasensya na boss, kakatanggap ko lang ng balita ngayon. Ang driver po ay naaksidente hindi kalayuan sa Manila Airport. Huwag po kayo mag-alala, nakakuha na rin kami ng kapalit. He's already on the way, but you need to wait for half an hour. Stupido, do you think I can wait long? Galit na tanong ni Alexander sa assistant nito. Lo siento, napakalayo po kasi ng Manila Airport. Kung kaya't matatagalan na kinuha namin driver. No importa, ako na lang kukuha ng taxi dito. Anong pangalan ng hotel na pinabook nyo? Tanong ni Alexander, dinig na dinig niya ang pagkataranta sa kabilang linya. Siguro hinahanap ang pangalan ng hotel na pag-stayan niya sa Pilipinas ng sandali. Anderson Hotel po, sabi ng lalaki kaya napatango naman si Alexander at agad na ibinaba ang telepono. Nang makita niya nakaparadang isang Mercedes-Benz sa gilid ng kalsada na pangisi si Alexander, kinatok niya ang bintana kung kaya't dahan-dahang bumaba ang bintana nito. May problema po ba sir? Tanong ni Sinaya habang nakatingin kay Alexander. Napayuko naman ng lalaki at kitang-kita nitong mukha ng magandang mukha ni Sinaya na nasa loob. Napatanga si Alexander nang makitang babae. Talagang sobrang ganda nito at may maladyos ang mukha. Ang mga matang nagniningning, ang ilong na matangos at ang mapupulang labi. Halata ring walang make-up na suot ang dalaga, kahit saan man ang gulong tignan ay sobrang ganda pa rin ng babae. Ngunit ang mga mata nito ay napakalamig na parang isang bolang kristal na hindi dapat hawakan ng kung sino man. Tinitigan ni Alexander ang babae na may paghanga. Ngayon lang din kasi siya nakakita ng magandang dilag na katulad ng dalagang kaharap niya. Nang mahalatang nadadarang siya sa babae, kinalma niyang sarili. Ayaw naman niya na sabihin ng babae na isa siyang masamang tao, kaya magalang siyang nagsalita. Miss, pasensya na pero pwede mo ba akong idaan sa Anderson's Hotel? Yung driver ko kasi na-aksidente kani-kanina lang. Kaya walang susundo sa akin papunta sa hotel na akin tinutuluyan. Kung maaari lamang ay babayaran na lang kita ng $1,000. Sandaling kumunot ang noon ni Sinaya, ngunit nang marinig na sa Anderson's Hotel ito pupunta ay agad siyang tumango. Madadaanan din naman kasi niya ang hotel na kanyang asawa at alam niya rin kung saan yun. Hindi naman siguro masamang magbigay ng tulong sa isang tao. Besides, hindi naman siguro ito masamang tao. Pero $1,000? Babayaran siya nito? Natawa siya ng mahina. Sobrang laki naman ata ng ibabayad na lalaki. Mukhang galante to. Sinilip pa ni Zinaya ang lalaki at sandaling tinitigan na alisin nitong shades at unti-unti niyang nakilala kung sinong lalaking to. Si Alexander Gomez Montecarlo, isa sa pinakamayamang tao sa Spain at dating prinsipe rin. Sobrang ganda ng love story ng lalaki dahil binitawan niya kanyang trono sa isang Pilipinang mahal niya. Nayanig ang mga media dahil sa balitang yon at minsan na rin naikwento sa kanya ni Dalia ang lalaki. Ang prinsipe ng Espanya ay narito sa Pilipinas? Sa anong dahilan?